Disyembre ng 31, malamig ang hangin sa isang liblib na bayan sa kabundukan ng Luzon. Habang abala ang mga tao sa paghahanda para sa pagsalubong ng bagong taon, tatlong magkakaibigang matagal nang hindi nakikita ang nagpasyang magbakasyon sa lumang bahay na minana ng pamilya ni Carlo. Kasama niya sina Mark at Jenny. Magkakaibigan sila mula pa noong high school at nangakong magkakasama silang sasalubong sa bagong taon kahit gaano pa sila kaabala sa buhay. Bandang hapon nang marating nila ang bayan, tahimik ang lugar. Napapalibutan ng mga pine tree ang mga bahay at makapal na hamog na unti-unting bumababa mula sa bundok. Ang sarap ng hangin dito. Masayang sabi ni Jenny habang kinukuhanan ng larawan ang paligid. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Mark. Pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanila mula sa kagubatan. Habang inaayos nila ang kanilang mga gamit sa lumang bahay, napansin ni Carlo ang isang matandang lalaki na nakatayo sa kalsada. Nakatitig lamang ito sa kanila, hindi gumagalaw, parang naghihintay. Maya-maya ay lumapit ito. "Mga taga-syudad kayo?" tanong ng matanda. "Ah, opo," sagot ni Carlo. Napabuntong hininga ang matanda. "Kung maaari, huwag kayong lalabas mamayang 12:00. Nagtaka ang tatlo. Bakit po? Tanong ni Jenny. Tumahimik ang matanda bago sumagot. "Dahil may mga bumabalik kapag bagong taon." Nagkatinginan ng magkakaibigan. Akala nila ay isa lamang itong lokal na alamat. Ngunit seryoso ang mukha ng matanda. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palayo. Pagsapit ng gabi ay nagsimula na ang kanilang munting salo-salo. May pagkain, may inumin, at may kantahan. Unti-unti nilang nakalimutan ang babala. Ngunit habang papalapit ang 12:00, napansin nilang nagsasara na ng mga bintana ang mga residente. May ilan na nagsisindi ng kandila sa kanilang mga pintuan na parang may hinihintay o may iniiwasan. 11:30, biglang bumalot ang makapal na hamog sa buong bayan. Kasabay nito ang pagkawala ng lahat ng tunog. Walang aso, walang tao, walang paputok, na parang tumigil ang mundo. "Tahimik yata masyado," sabi ni Mark. Bago pa makasagot ang iba, ay tumunog ang lumang orasan sa sala.
12 beses itong tumunog. Bagong taon na. Kasabay ng huling tunog ay may narinig silang boses mula sa labas. Mahina, malamig, at tila nagmumula sa malayo. Carlo! Napatayo si Carlo. Boses iyon ng kanyang ama, ngunit 8 taon nang patay ang kanyang ama. Makalipas ang ilang segundo, ay may tumawag naman kay Jenny. Jenny! Boses ng kanyang lola. Ngunit patay na rin ito noon pa. Sunod namang narinig ni Mark ang kanyang pangalan. Boses ng nakakatandang kapatid na namatay sa aksidente 5 taon na ang nakalipas. Napalunok silang lahat. Bigla nilang naalala ang sinabi ng matanda. Huwag lalabas pagsapit ng 12. Muling tumawag ang mga boses. Mas malinaw, mas malapit, parang nasa harap na mismo ng bahay. Jenny! Carlo! Nagsimulang kumatok ang kung sino man sa pinto. Nanginig si Jenny, Huwag natin buksan. ngunit may kakaibang pwersang humihila kay Carlo. Parang gusto niyang makita kung sino ang nasa labas. Lumapit siya sa bintana at sumilip. At agad siyang napatras. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa labas ay nakatayo ang kanyang ama. Ngunit hindi na ito tao. Maputla ang mukha, may dugo sa leeg, at nakangiti ng napakalawak. Biglang nagsimulang kumatok ang dose-dosenang kamay sa mga bintana, sa harap, sa likod, sa gilid ng bahay. Nakita nila ang mga anino ng mga tao sa gitna ng hamog. Mga taong matagal nang patay, mga nakangiting kaluluwa, at unti-unti silang lumapit. Maya-maya ay may narinig silang yabag sa 2 palapag. 1, 2, 3. Mabagal, mabigat. Ngunit walang tao sa itaas. Sila lamang ang nasa bahay. Biglang bumukas ang ilaw sa taas. Kasabay nito ang pagkalampag ng mga pinto at isang malakas na sigaw ng babae. Napasigaw si Jenny. Napahawak si Mark sa kanya. Nagsama-sama silang 3 sa sala. Habang lumalalim ang gabi, ay lalo pang lumalakas ang mga bulong na parang may daan-daang taong nakapaligid sa bahay. At lahat sila ay may iisang sinasabi. Sumama na kayo.
Bandang 2:00 ng madaling araw ay biglang tumigil ang lahat. Tahimik, masyadong tahimik. Pagkatapos ay may marahang katok sa pinto. At isang pamilyar na boses ang nagsalita. Hindi mula sa labas, kundi mula mismo sa likuran nila. Pwede ba ko sumama? Dahan-dahang lumingon si Jenny at napahiyaw. May nakatayong isang batang babae sa gitna ng sala. Basang-basa, maputla at wala itong mga mata. Nagunahan silang tumakbo palabas ng bahay. Ni hindi nila alintana ang dilim at hamog. Patakbo silang bumaba ng bundok habang sa likuran nila ay naririnig nila ang mga yabag ng daan-daang nilalang. Pagsikat ng araw ay natagpuan sila ng mga residente sa gilid ng kalsada. Pagod, takot at halos wala sa sarili. Nang ikwento nila ang nangyari, tahimik lamang ang mga matatanda. Pagkatapos ay sinabi ng isa, "Maswerte kayo." "Bakit po?" tanong ni Carlo. "Dahil 3 kayong dumating at 3 rin kayong umalis." Ayon sa alamat, tuwing bagong taon ay sinusubukan ng mga ligaw na kaluluwa na makahanap ng kapalit upang makabalik sa mundo ng mga buhay. Kapag may sumama sa kanila, ay hindi na ito muling makababalik. Makalipas ang 1 taon, muling sumapit ang Disyembre 31, nakatanggap si Carlo ng isang lumang litrato. Nanginginig niyang binuksan ang sobre at doon niya nakita ang isang larawan ng kanilang lumang bahay sa bundok. Sa harap nito ay may 3 taong nakatayo. Si Carlo, si Mark at si Jenny. Nakangiti silang 3, ngunit puro itim ang kanilang mga mata. At sa likod ng litrato ay may nakasulat na mensahe. Hindi pa tapos ang susunod na bagong taon. At mula noon, tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi sa bagong taon, may naririnig silang mga hinang katok sa kanilang mga pintuan. At isang bulong mula sa dilim.